Sa pagpapatuloy ng kwento, ay nagsimula ang eksena sa isang nakakagulat na tagpo. Si Dojan, at ang tinaguriang pinakamagandang babae sa mundo, ay magkasama sa iisang bubong. Inilapit ni Gloria ang kanyang muka kay Dojan, sinasabing gusto niya daw silang maging mas malapit pa. Sa kasamaang palad, ang eksenang ito ay pawang mga imahinasyon lamang ni Hyun Juyeon. Namumula ang pisngi ni Juyeon, hindi kinaya ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mas malala pa, ay sinabi pa sa kanya ng kanyang malapit na kaibigan na posibleng ang mangyari iyon. Nilinaw niya kay Juyeon na hindi lang naman siya lilipat ng bahay malapit kay Dojan, kundi magpapatayo mismo siya ng bagong bahay roon. Dahil dito, ay masasabing hindi lang siya mananatili ng 1 o 2 taon. Nauutol na sumang-ayon si Juyeon, sinasabing tama nga naman. Natahimik si Juyeon, tila ba malalim sa pag-iisip habang marahang isinusubo ang pagkain. Nang makita ito, ay hindi naman maiwasan ni Jung In-jo na mapelang. Paano kaya kung lumipat din ako malapit sa bahay ni Dojan, wika ni Jung In-jo na parabang inaasar si Juyeon. Nang marinig ito, ay biglang nandilim ang muka ni Juyeon. Dahil dito ay tinuwanan siya ng kanyang kaibigan, kinukot siya sa pagkabahalang nararamdaman. Muli, ay hindi mapigilan ni Juyeon ang mamula, naiinis sa pangungot siya ng kaibigan. Subalit, paglilinaw ni Jung In-jo ay hindi siya nagbibiro. Ikinagulat naman ito ni Juyeon, kaya nilinaw niya na hindi ito katulad ng iniisip niya. Ipinaalala ni Jung In-jo ang nangyaring insidente sa Brazil, kung saan minaliit sila ni Tekashi dahil hindi sila kilalang guild. Dahil dito, ay napagtanto niyang kailangan nila ng matinding bakang kahit saan man sila pumunta. Mas mainam na sumakay sa sports car na walang hadlang sa bilis. Hindi maunawaan ni Juyeon ang mga pinagsasabi ni Jung In-jo, paano raw naging sports car si Dojan. Kailangan mo pa ba talagang itanong iyan, bulalas ni Jung In-jo. Nakita mo rin naman diba, nasa ibang level siya kumpara sa ibang S-rank hunter. Ngayong pinag-uusapan na din naman nila ang tungkol dito, ay plano ni Jung In-jo na magpatayo ng mixed-use na building at magpatakbo na rin ng opisina ng guild sa mismong building. Nagustuhan ni Juyeon ang ideya, maganda raw ito. Nagbanggaan sila ng baso. Sinabihan ni Jung In-jo si Juyeon na magmadali na rin, at sumang-ayon naman ito. At dito na nagtapos ang gabi. Kinabukasan, ay maririnig natin ang isang boses mula sa isang building. Hero So Dojan, mukhang naging abala ka nitong nakaraang araw. Ang boses ay nagmula sa chairman ng Korean Hero Association, si Tae Hwang. Isinarado mo ang siyam na rift zone sa loob lamang ng 2 linggo, dagdag pa ng chairman. Hindi raw maliit na halaga ang ibabayad sa kanya, kaya naman ay siya mismo ang personal na nagpatawag sa kanya. At gusto ko ring marinig ang dahilan kung bakit ginagawa mo ang lahat ng ito, dagdag pa niya. Wala nang pag-aalinlangan pa, ay diretsahan niyang tinanong si Dojan. Ang dahilan ba kung bakit ka nagmamadali ng ganito, ay dahil sa tingin mo ay magiging delikado na ang sitwasyon sa Korea, katulad ng nangyari sa Brazil. Hindi muna sumagot si Dojan, sa halip ay tumingin muna siya sa notifikasyon sa kanyang telepono kung saan makikita ang 42 bilyong won na matagumpay na naipasok sa kanyang bank account. Sa wakas, ay sinabi niya sa chairman na sa ngayon, ay hindi pa delikado ang sitwasyon. Ang nakakalitong salitang ito ay nagpahirap kay chairman, ano daw ang ibig niyang sabihin sa salitang iyon. Nagtataka siya na kung hindi naman pala delikado ang sitwasyon, ay bakit masyadong naging abala si Dojan sa pagsasarado ng rift. Lumitaw ang mapangutyang ngiti sa mukha ni Dojan, na tila ba nagsasabing hindi ba obvious kung bakit ko ito ginagawa. Ipinaliwanag ni Dojan na ginagawa niya lang kung ano ang nasa harapan niya. Ngayon, sa madaling salita, ay kailangan niya ng pera. Nagsimulang maguluhan si chairman sa salitang iyon, "What do you mean?" Kailangan ko ng pera para magpatayo ng bahay, paglilinaw ni Dojan. Lumaki ang mga mata ni chairman sa pagkagulat, hindi inaasahan ang magiging dahilan. Humarap si Dojan sa chairman, at walang pag-aalinlangang sinabi na mayroon daw siyang mga katanungan sa gagawing construction. Mula noong araw na iyon, ay mabilis na nagsimulang maganap ang mga transaksyon ng lupa sa mga lugar na binibili ni Dojan. Simula kina Hyun Juyeon at Jung In-jo, pati na rin kina Tae Hwang at sa mga kasapi ng Silk Fragrance Flower Guild. Makikita natin si Juyeon at ang kanyang best friend na nakabili na ng bahay at lupa malapit kay Dojan.
At pati na rin ang association chairman na mula sa kanyang helicopter, ay naghahanap ng mainam na lupang bibilhin. Dahil sa mga kakaibang pangyayaring ito, ay nakalanghap ang ibang mga hero at manunood na makisali na rin. Sa paglipat ng eksena, ay bumungad ang isang malalim na halakhak mula sa isang matandang may puting balbas. Ito ay walang iba kundi ang lolo ni Dogen, na tuwang-tuwang kinumpirma sa sarili na hindi nga daw talaga nagsisinungaling ang dugo. Sa isang ganid ng ngiti, ay naisip niya na kung mag-e-invest nga naman, ay siguradong sa bahay at lupa ang tamang lugar. Walang ano-ano, ay tinawag niya ang kanyang assistant. Inutusan niya ito na alamin kaagad kung saang lugar bumibili ng lupa ang kanyang apo, at pagkatapos ay bumili na rin ng pinakamaraming lupa na malapit roon. Na para bang sundalo, ay tumayo ng matuwid ang assistant at kaagad na sumunod sa utos. Dahil sa mga pangyayaring ito, ay maraming mga bagay ang naganap. Ang isang haka-haka ay gumawa ng isa pang haka-haka, at ang mga haka-hakang iyon ay umakit ng mas marami pang mga buyers. At katulad ng inaasahan, di nagtagal ay tumaas na rin ang presyo ng mga lupa. Sa kabutihang palad, ay matagumpay nang nabili ni Dogen ang 33,000 square meters ng lupain. Kasama si Park Sang-wook ay maigi nilang pinagmasdan ng mga papel. Inilapag ito ni Dogen sa mesa, at makikita na isa itong blueprint na ginawa ni Dogen. Ito na ba ang lahat? Pagtatakang tanong ni Sang-wook habang inaayos ang kanyang salamin. Hindi ko maunawaan, wika niya. Bumili ka ng 33,000 square meters na laki ng lupa, pero bakit 495 square meters na laki lang ng bahay ang gusto mong ipatayo? Ano ang balak mong gawin sa natitirang espasyo? Pagtatakang tanong ni Sang-wook. Iniabot ni Dogen ang isa pang papel kay Sang-wook, habang sinasabing kailangan nilang gawing ligtas ang bahay. Ligtas, paulit na tanong ni Sang-wook. Nang suriin niyang mabuti ang papel na ibinigay sa kanya ni Dogen, ay nanatili pa rin siyang nalilito. Ang tanging nakikita niya lamang ay isang istruktura na may pabilog na pader. Plano mo ba talagang magpatayo ng castle wall? Pagtatakang tanong ni Sang-wook sa sariling isipan. Naunawaan ni Sang-wook na madali itong gawin dahil kaunti lang naman ang itatayo. Ngunit para saan ang lahat ng ito, tanong niya. At kailangan pa nating magsumiti ng usage request sa district office. Ngumiti lamang si Dogen, isinaad na si Chairman Tae Hwang na daw ang bahala sa problemang iyan. At ang mga salitang ito, ay halatang hindi nakatulong sa mga tanong ni Sang-wook. Sa halip, ay lumaki pa nga sa bilang ang kanyang mga katanungan. Anong klaseng bahay ba ang ipapatayo niya na nangangailangan pa ito ng tulong mula sa chairman ng Korean Hero Association? Ngayong tapos na ang usapan nila ni Sang-wook, ay lumipat naman ang eksena sa isang rift zone. Sa loob, ay makikita natin si Dogen na kalmadong naglalakad na para bang pumapasyal lang sa parke. Sa opisina ni Chairman Tae Hwang, ay nalaman natin na humiling pala ng pabor sa kanya si Dogen. Isa iyong matapang na kahilingan. Balik kay Dogen, ay nagsimula na siya sa laban. Gamit ang kanyang espada, ay walang kahirap-hirap niyang hinati ang halimaw na mukhang ibon, ang parehong halimaw na pinatumba niya sa isang suntok sa simula ng kwento. Balik kay Chairman, ay hindi makapaniwala ang kanyang assistant sa narinig. Ano ang ibig niyong sabihin sa pag-aalaga ng halimaw? Hindi mapigilan ng Chairman na matawa sa naging reaksyon ng kanyang assistant, nagulat din nga daw siya nang una niya itong marinig. Sinabi ng kanyang assistant, hindi ba imposible naman ata ang pag-aalaga ng halimaw? Ito rin ang opinyon ng chairman, ngunit napansin niyang seryoso si Dogen sa kanyang mga sinabi. Balik kay Dogen, ay nakarating siya sa isang kuwebang matatagpuan sa ilalim ng isang aktibong bulkan. Doon, ay marahang pumasok si Dogen, hawak ang espada habang ramdam ang kakaibang enerhiyang nagmumula sa loob. Sa nakakagulat na revelasyon, ay sinabi ng chairman na humingi pala ng pahintulot si Dogen sa kanya para magpalaki ng halimaw sa sarili niyang bakuran. At alam mo ba kung ano ang mas nakakagulat? Nanatiling tense ang kanyang assistant, pinagpapawisan sa susunod na sasabihin ng chairman. Ang halimaw na balak alagaan ni Dogen, ay walang iba, kundi ang Kasaerian. Ito ay isang literal na dragon, na walang kahirap-hirap na pumatay sa grupo ng mga A-rank hunter at iniwang sugatan ang isang S-rank na sa ngayon ay mayroon pa ring PTSD. Sa sobrang laki nito, ay hindi man lang umabot sa kalahati si Dogen. Ngunit alam natin na hindi nabago si Dogen sa eksenang ito.
Minsan na siyang pumatay ng Kasarian dati, kaya naman ay ibinaba niya ang kanyang espada. Iniwan niya itong nakabaon sa lupa habang sinasabing magdedahan-dahan lang daw siya sa pagkakataong ito. Ang kanyang mga mata ay ang nagbabaga sa excitement, ang kanyang katawan ay naglalabas ng asul na aura. Sa isang mabilis na galaw, ay iwinasiwas ng halimaw ang dambuhala nitong buntot. Sinubukan nitong tamaan si Dojan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi gumana. Kaya ang susunod naman ay sinubukan nitong magbuga ng nakakamatay na enerhiya mula sa kanyang bunganga. Ngunit katulad ng dati, ay naiwasan pa rin ito ni Dojan. Panghuli ay sinubukan ng halimaw na kainin ng buo si Dojan, na katulad ng dati ay naiwasan pa rin. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari. Patuloy na umatake ang halimaw kay Dojan, ngunit ni minsan ay hindi siya nagbigay ng kontra-atake. Lumipas ang isang oras, sa labas ng nag-aalab na bulkan. Matapos ang isang oras ng mahabang pag-atake kay Dojan, ay bumagsak na sa lupa ang halimaw. Pagod na pagod ito, at halos lumabas na ang dila na parang aso. Doon, ay nanatiling nakatayo si Dojan, pinagmamasdan ng hingal na pagmumuka ng halimaw. Hindi ito inatake ni Dojan, dahil sa totoo lang ay mamamatay ito sa isang suntok lamang katulad ng nangyari noong nakaraan. Lumapit si Dojan sa halimaw, lumuhad at hinimas ang dambuhala nitong nguso. Babalik ako sa uulitin, kaya magpahinga kang mabuti. Umalis si Dojan ng nakangiti, sumisipol habang papalabas ng kuweba. Sinubukang tumayo ng halimaw, ngunit sa huli ay bumagsak ulit ito sa lupa, pagod at sumisid sa pagkatulog. Shoutout nga po pala sa bago nating friend. Kay Jonathan Ponzalan, kay Ruben Fernand Botones, at kay Francisco Torregosa. Shoutout kay Boss John Paul Villanda, shoutout rin kay Miss Ainel Magnawa na palaging nag-aabang sa bago nating upload. Shoutout rin kay Chano from Limasawa Southern Leyte, at shoutout na rin kay paring J. Marcos. Shoutout kay Jorin Magsakay, kay Boss Bitter 01 Sweet 21, at kay Merwin Ruiz at Lodi Jampong. Shoutout Lodi Brian Lagada, at kay Lodi Jessen Mapanya. Shoutout syempre sa nagsabing pogi daw ako, sana all na lang sa'yo Raymark Lopez. Mention rin natin si Kim Aro Official, at i-washout daw natin si Jericho Diaz. Shoutout na rin kina Jason Lapota, kay Gatel John Roy, at Michael Espina. Shoutout kay Virgil Cabanillas, at Red Aniel Adolfo from Cavite. Shoutout kay Tata Villapaz. At shoutout kay Arvinges Hilot at sa kanyang beautiful wife Ana Fehils. Shoutout sa kanyang kids na si Babab, Tam-Tam, Dayday at kay Kuya Koy na nanunood pa mula sa Panama. Shoutout rin kay Daryl Pinco Suelo, sana ay patuloy mong ma-enjoy ang ating recap kahit palaging bitin. Nanunood ka ba Armando Castro, kumusta kapatid? Shoutout kay Jethro Lozano, at kay John Edward Quirit na palaging nabibitin. Shoutout kay Abraham Naparan, sana ay tama ang pagkabasa ko ng mga pangalan nyo.